Jeremias, Kabanata 3. Sinabi ni Yahweh, kapag ang isang babae ay pinalayas at hiniwalay yan ng kanyang asawa, at siya'y mag-asawa ng ibang lalaki, hindi na siya dapat tatanggapin ng unang asawa. Ang ganito'y magpaparumi sa lupain. Subalit, ikaw, Israel, kay rami mong kinasama, at ngayoy ibig mong magbalik sa akin. Tumingin ka sa tuktok ng mga burol. May lugar ba roong hindi mo dinungisan ng iyong kahalayan? Para kang babaeng nagbebenta ng sarili, na naghihintay ng manliligaw sa mga tabing daan. Tulad mo'y Arabong nag-aabang ng biktima sa ilang. Dahil sa mahalay mong pamumuhay, ang lupain ay nadungisan. Para kang babaeng bayaran, wala ka nang kahihiyan. Dahil dito'y pinigil ko ang ulan at hindi pumatak kahit sa panahon ng tagsibol. At ngayoy sinasabi mong, ako ang iyong ama na umiibig sa iyo mula pa sa pagkabata, at hindi magtatagal ang galit sa iyo. Ito'y pansamantala lamang. Iyan ang sinasabi mo, Israel. Ngunit ang iyong ginagawa ay pawang kasamaan. Noong panahon ni Haring Josias, sinabi sa akin ni Yahweh, nakita mo ba ang ginawa ng taksil na Israel? Umaakyat siya sa bawat burol at nakikipagtalik sa lilim ng mayayabong na punong kahoy. Akala ko'y babalik siya sa akin matapos gawin iyon. Ngunit hindi, at sa halip ay nakita pa ito ng kapatid niyang taksil na si Huda. Nakita rin ng Huda ng pinalayas at hiwalayan ko ang Israel dahil sa pagtataksil sa akin at pagiging masamang babae. Ngunit hindi man lamang natakot ang taksil ding Huda, naging masama rin siyang babae. Ito'y hindi niya ikinahiya, bagkos ay dinumihan ang lupain ng mga lunya siya sa pamamagitan ng pagsamba sa mga bato at punong kahoy. At pagkatapos ng lahat ng ito, nagkunwari ang taksil na Huda na bumabalik sa akin, ngunit ito ay hindi taos sa kanyang puso. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, sinabi sa akin ni Yahweh na kahit tumalikod sa kanya ang Israel, ito'y hindi kasinsama ng taksil na Huda. Inutusan niya akong magpunta sa hilaga at sabihin sa Israel, manumbalik ka, taksil na Israel. Hindi na kita kagagalitan, sapagkat ako'y mahabagin. Hindi habang panahon ng galit ko sa iyo. Aminin mo lamang na nagkasala ka at naghimagsik laban kay Yahweh na iyong Diyos. Sabihin mo na sa ilalim ng bawat punong kahoy ay nakiapid ka sa kahit sinong Diyos at hindi ka sumunod sa aking mga utos. Ang sabi ni Yahweh, magbalik kayo sa akin, kayong mga taksil na anak, sapagkat ako ang inyong Panginoon. Sabi pa ni Yahweh, kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Zion. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong sumusunod sa akin, at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaban ng tipan ni Yahweh. Hindi na nila ito iisipin o aalalahanin. Hindi na rin nila ito kakailanganin o gagawa ng isa pa. Sa araw na iyon, ang Jerusalem ay tatawaging
luklukan ni Yahweh. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang sambahin ako. Hindi na nila gagawin ang kasamaang kanilang gustong gawin. Magkakaisa ang Israel at ang Huda. Magkasama silang babalik mula sa hilaga at maninirahan sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga magulang upang maging kanila magpakailanman. Sinabi ni Yahweh, itinuring kitang anak, Israel, at binigyan ng lupaing pinakamainam sa lahat, sapagkat inakala kong kikilalanin mo akong ama, at hindi ka natatalikod sa akin. Ngunit gaya ng taksil na asawa, iniwan mo ako. Hindi ka naging tapat sa akin. May narinig na ingay sa mga kaburulan. Nananangis ang mga taga-Israel dahil sa mabigat nilang kasalanan at kinalimutan nila si Yahweh na kanilang Diyos. Manumbalik kayo, mga anak na taksil, sabi ni Yahweh. Pinapatawad ko na kayo sa inyong mga kasalanan. Sabihin ninyo, oo, lalapit na kami, sapagkat si Yahweh ang aming Diyos. Walang naitulong sa amin ang mga Diyos-Diyos ang sinasamba namin sa kaburulan. Si Yahweh lamang na aming Diyos, ang tunay na kaligtasan ng Israel. Dahil sa aming pagsamba kay Baal, nawala sa amin ang lahat ng bagay na pinaghirapan ng aming mga magulang mula pa noong una. Ang aming mga anak, mga hayop at mga kawan. Dapat kaming manliit sa kahihiyan sapagkat kami nagkasala kay Yahweh. Kami at ang aming mga magulang mula sa pagkabata hanggang ngayon, hindi namin sinunod ang tinig ni Yahweh na aming Diyos.